Mga kabayan, kung basehan ang giyera sa pagitan ng Israel, US, at Iran, makikita mo na ang ganitong armas ang kailangan ng Pilipinas para makasurvive sa isang digmaan. Kaya dapat itong armas muna ang binibili, at pinaparami ng Pilipinas. Pag marami ang ganitong uri ng armas ang Pilipinas, malaki ang chance na makasurvive sa unang atake bago dumating ang tulong mula sa mga kaalyado. Kaya kung i-analyze ang giyera ngayon sa pagitan ng Israel, US, at Iran, ang unang atake ay nagmumula sa himpapawid. Kaya dapat palakasin muna ng Pilipinas ang kanilang air defense, para madepensahan nila ang mga importanteng structure ng mga kasundaluhan natin. Ang atake pa naman ngayon ay nagmumula na sa malayo, tapos para maging matagumpay ang atake, kailangan na sa hundreds kaagad na missiles ang paliparin ng sabay-sabay para mahirap pasabugan lahat. Kung may makalusot na kahit 10 piraso lang na missiles, malaki na kaagad ang maging damage nito. Dahil mostly ang tina-target ay ang mga importanteng structure, tulad ng mga surface at air defense radar, runway ng mga fighter jets, mga communication facilities, mga imbakan ng mga bala, fighter jets, at marami pang iba. Pag ito ang unang masira, madali na lang makapag-atake ang puwersa na nasa himpapawid at sa dagat. Kaya dapat magparami muna ang Pilipinas ng mga air defense missile system, para madepensahan ang mga importanteng pasilidad ng Pilipinas. Mas maganda kung makabili pa ng mga long-range na air defense, para malayo pa lang ang missiles pwede nang patamaan kaagad. Kung magmentes sa unang target, may medium range at short range pa na mag-back up. Kaya malaki ang chance na hindi makakalusot ang mga pararating na mga missiles ng kalaban. Dapat ang air defense na ilalagay ng Pilipinas ay nakadesign para makadepensa ng mahigit na 1,000 missiles, or drones ng sabay-sabay. Mga 130 piraso ng launching truck na may 8 missile launcher tube ang kailangan. Medyo malaking budget ang kailangan dito. Kaya dapat murang air defense ang kailangan ng Pilipinas, para makabili ng marami. Kahit mura, pero dapat tested at epektibo sa labanan. Kung mura ang hanap ng Pilipinas na air defense, mayroon ang South Korea. Kung saan ang presyo nito ay 1/3 lang ng presyo ng Patriot Air Defense ng US. Nasubukan na ang air defense na ito sa giyera ng Israel, US, at Iran. At maganda ang naging performance ng air defense na ito sa United Arab Emirates, or UAE. Kung saan marami ang pinasabog nito ng mga missiles, at drones mula sa Iran. Dahil sa magandang performance ng air defense na ito, malamang maraming bansa na naman ang bibili nito dahil mura na, epektibo pa. Interesado pa naman ang Pilipinas sa air defense na ito. Dahil sa magandang performance nito sa UAE, baka mapilitan na ang Pilipinas na bilhin ito. Para magkaroon kayo ng idea, aalamin natin kung anong air defense ito. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang air defense na nagpapakita ng magandang performance sa UAE, ay ang Cheonggung-2, na isang medium-range air defense missile system. Ang Cheonggung-2 na kilala bilang KM-SAM Block 2 ay isang South Korean medium-range surface-to-air missile system, na nakadesign bilang pangdepensa sa ballistic missiles, cruise missiles, at hostile aircraft. Ito ay may effective interception altitude na 15 to 20 kilometers. Ang kanyang missile na gamit ay may range na nasa 40 kilometers. Ayon sa isang report, ang Cheonggung-2 missile system ay ginamit sa UAE para magdepensa sa mga missiles na mula sa Iran. Kung saan ang missile system na ito ay nakapag-fire ng mahigit na 60 interceptor, at 96% ng pinalipad ay tinamaan ang target. Napakataas ng intercept rate ng missile na ito, kaya dadami ang bibili nito. Dapat unahan na ng Pilipinas, dahil swak talaga ito sa pangangailangan natin na air defense. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.